Sa bayan ng Taal, Batangas, kilala ang pamilyang De La Peña bilang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Mayroon silang malalawak na taniman ng kape at isang lumang mansyon na nakatayo pa mula pa noong panahon ng Kastila. Sa labas, tila sila'y mga huwarang mamamayan, mapagbigay, laging nakadalo sa pista, at tumutulong sa simbahan. Ngunit sa likod ng kanilang malalawak na tarangkahan at makakapal na pader, mayroong lihim na hindi alam ng marami. Sabi-sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na alulong ng mga hayop mula sa bakuran ng De La Peña. May mga nawawalang alagang aso at baboy sa mga karatig baryo, ngunit kapag tinutunton, palaging natatapos ang bakas sa may tarangkahan ng mansyon. Isang gabi, dumating si Maria, isang dalagang galing sa kalapit na bayan. Siya'y kinuha bilang bagong katulong sa mansyon. Maganda ang alok, malaking sahod, libreng pagkain, at tirahan. Ngunit may isang kondisyon, huwag na huwag siyang lalabas ng kanyang silid tuwing hating gabi. Noong una, akala ni Maria ay isa lamang itong kakaibang paniniwala. Ngunit pagsapit ng unang kabilugan ng buwan, narinig niya ang mga malalalim na ungol mula sa ilalim ng mansyon. Para bang may mga hayop na nakakadena, nagwawala. Hindi siya mapakali. Lumapit siya sa bintana at doon, nasaksihan niya ang nakakapangilabot na tanawin. Ang buong pamilya De La Peña, si Don Ramon, Doña Clarisa, at ang kanilang 3 anak, ay nagkakatipon sa gitna ng bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isa-isa silang nagbago ng anyo. Tumubo ang kanilang mahahabang kuko, kumunat ang balat, at lumaki ang mga pangil. Ang kanilang mga matay kumislap ng pula habang bumuka ang kanilang mga bibig, naglalaway at nagngangalit. Isang lalaki mula sa baryo ang dinala ng kanilang mga tauhan. Nakagapos ito at humihingi ng tulong, ngunit walang makakarinig. Sa isang iglap, sabay-sabay na sumunggab ang pamilya, nagngasab ng laman habang ang kanilang mga katawan ay balot ng halakhak at hiyaw na malademonyo. Napatikip ng bibig si Maria upang hindi mapasigaw. Naluha siya sa takot at halos hindi makahinga. Noon niya naunawaan kung bakit sila laging mayaman, laging malakas, laging walang sakit, ang kanilang kayamanan ay nakasalalay sa dugo at laman ng kapwa-tao. Kinabukasan, nagkunwari si Maria na walang nakita. Ngunit napansin ni Doña Clarisa ang pamumutla niya. Lumapit ito, pinisil ang kanyang baba, at bulong na malamig gaya ng hangin sa gabi. "Alam ko, nakita mo kagabi." Nanigas si Maria, ngunit ngumiti ang Donya, malumanay ngunit nakakatindig balahibo. "Hindi ka na makakaalis dito. Isa ka na ngayong bahagi ng lahi namin." At bago pa siya makatakbo, naramdaman niya ang matalim na pangil na bumaon sa kanyang leeg. Ang huling bagay na nakita ni Maria ay ang pulang buwan na nakasilip mula sa bintana ng lumang mansyon. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mansyon ng De La Peña sa Batangas. Sa labas, nananatili itong marangal at malinis, puno ng mga taong nagtatrabaho sa kanilang mga lupain. Ngunit gabi-gabi, sa mga baryo sa paligid, may mga nawawalang hayop at tao. At ang sabi ng mga matatanda, dama-dami raw ang bilang ng pamilya sa loob ng mansyon.